Sa baryo ng Lawaan, isang tahimik na pamayanan na napapalibutan ng malalawak na kagubatan at ilog na bumubulwak mula sa kabundukan, naninirahan si Tidon, isang binatang mangangahoy. Kilala siya ng mga tao sa baryo bilang masipag, matulungin at may mabuting kalooban. Bagamat mahirap lamang ang kanyang pamilya, hindi niya ito alintana dahil sa araw-araw na pagtitiyaga sa pagtutroso, pangangalap ng uling at pagtulong sa mga kapitbahay. Isang umaga, habang naglalakad siya papasok sa gubat upang mangahoy, nakarinig siya ng kakaibang iyak mula sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Hindi ito tunog ng karaniwang hayop na kanyang nakikita, parang huni na nagmumula sa maliit na baboy, ngunit may halong kakaibang pag-ungol. Mabilis siyang nagtungo sa pinagmumulan ng tunog at doon niya natagpuan ang isang maliit na biik na baboy ramo, sugatan at nanginginig. Ang biik ay may kakaibang itsura. Ang balahibo nito ay tila kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw at sa noo nito ay may munting marka na hugis bilog na parang buwan. Tila ba isang nilalang na hindi pangkaraniwan ang kanyang nasumpungan. "Kaawa-awa ka naman," bulong ni Tidon habang dahan-dahang binuhat ang biik. "Kung iiwan kita rito, baka lamunin ka ng mga mababangis na hayop." Binalot niya ang biik gamit ang kanyang lumang bayong at dinala pa uwi. Hindi niya inalintana ang bigat ng kanyang karga sapagkat dama niya na may kakaibang halaga ang hayop na yon. Pag-uwi ni Tidon, sinalubong siya ng kanyang inang si Aling Sima na agad nagtaka. "Ano na naman yan, anak? Hayop na naman ang dinala mo?" Tanong nito habang nakapamewang. "Inay, nasugatan siya sa gubat. Hindi ko kayang pabayaan," sagot ni Tidon. Baka may dahilan kung bakit ko siya natagpuan. Nagpailing si Aling Sima, ngunit hindi na tumutol. Sanay na siya sa anak na may pusong maawain hindi lamang sa kapwa, kundi pati sa mga hayop. Sa mga sumunod na araw, inalagaan ni Tidon ang biik. Pinaghilom niya ang sugat nito gamit ang mga halamang gamot mula sa kagubatan. Pinakain niya ito ng kamote, saging, at kung ano-ano pang makakain. Sa bawat araw na lumilipas, napansin niyang mabilis gumaling ang biik at tila may kakaibang sigla itong taglay. Isang gabi, habang nakahiga si Tidon, nagising siya sa kakaibang liwanag na nagmumula sa kulungan ng biik. Nang tumingin siya, nagulat siya dahil ang maliit na baboy ramo ay tila kumikislap ang katawan na para bang may apoy na dumadaloy sa loob nito. Naglakad siya palapit at sa kanyang pagkabigla, narinig niya ang isang tinig na bumungad sa kanyang isipan. "Salamat, Tidon. Kung hindi mo ako inalagaan, baka ako'y napahamak." Halos matigilan ang binata. Tila ba ang mismong biik ang nagsasalita sa kanyang isip. "Hindi ka isang karaniwang hayop. Sino ka?" tanong niya, nanginginig ang tinig. Ngumuso ang biik at tumingin sa kanya gamit ang mga matang tila tao. "Hindi mo pa kailangang malaman ang lahat, ngunit tandaan mo, ang kabutihan mo ay may kapalit na biyaya." Mula noon, nagsimula ang kakaibang pagbabago sa buhay ni Tidon. Ang simpleng mangangahoy ay tila paakyat sa kapalarang hindi niya inakalang tatahakin. At lahat ng ito'y dahil sa mahiwagang biik na kanyang inampon mula sa kagubatan ng Lawaan. Kinabukasan, maagang bumangon si Tidon. Habang bitbit ang palakol at bayong, tinungo niya ang gubat upang mangahoy. Naiwan sa kanilang bakuran ang mahiwagang biik na nakatali lamang sa poste. Ngunit bago siya tuluyang lumakad, napansin niya ang kakaibang kilos ng hayop. Tila ba sinusundan siya ng mga mata nito, puno ng pag-aalala. "Babalik din ako, huwag kang mag-alala," bulong ni Tidon bago lumakad. Sa daan patungo sa kagubatan, nakasalubong niya ang ilang taga-baryo. Pinagmamasdan nila si Tidon na may halong pagtataka at kaba. Isa sa mga matatanda, si Lakang Doro, ang lumapit. "Binata, may balita akong narinig," wika ni Lakang Doro habang nakakunot ang noo. May mga kakaibang ingay sa kagubatan nitong mga nakaraang gabi. Para bang may mabangis na halimaw na gumagala. "Mag-ingat ka." Tumango si Tidon.
Sanay na siya sa mga kwento tungkol sa mga engkanto at mga kakaibang nilalang sa gubat, ngunit ngayon ay tila mas seryoso ang babala ng mga nakatatanda. "Salamat po, Lolo Doro," magalang na sagot ni Tidon. "Mag-iingat po ako." Ngunit sa likod ng kanyang isip, bumabalik-balik ang imahe ng kumikislap na biik. May kaugnayan kaya ito sa mga kakaibang pangyayaring nababalitaan? Pagsapit niya sa kagubatan, nagsimula siyang magputol ng mga kahoy. Ngunit sa bawat pagigkas ng kanyang palakol, may naririnig siyang mga yabag at kaluskos sa paligid. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa mga anino ng mga puno. Sa halip na matakot, piniling manatiling kalmado ni Tidon. Ngunit bigla niyang nakita ang isang bakas ng paa sa lupa. Hindi ito ordinaryong bakas. Malalaki, malalim, at tila ba hindi pag-aari ng tao o hayop na karaniwan. Ang mga daliri ay mahahaba at may mga marka ng matutulis na kuko. Dito nagsimulang manindig ang kanyang balahibo. Hindi ito karaniwang hayop, bulong niya sa sarili. Habang sinusundan niya ang bakas, natagpuan niya ang isang maliit na siwang ng kuweba na tatakpan ng mga ugat at damo. Mula rito ay lumalabas ang malamig na hangin na may kasamang kakaibang halimuyak, hindi mabaho kundi amoy na parang insenso o sinunog na dahon. Mabilis na bumalik si Tidon sa kanilang bahay. Dala ang ilang kahoy, ngunit dala rin ang bigat ng kanyang natuklasan. Naabutan niyang masiglang kumakain ng saging ang mahiwagang biik. Nang makita siya ng hayop, kumislap muli ang marka sa noo nito. "Tila may nakita ka, Tidon." Muling nagsalita ang tinig sa kanyang isipan. Napatigil siya at napatingin sa biik. "May kuweba akong nakita sa gubat at may mga bakas ng halimaw. Ano ang kinalaman mo rito?" Bahagyang nagangat ng ulo ang biik. Hindi lahat ng nilalang sa kagubatan ay kaaway. Ngunit may mga naghahanap ng kapangyarihan na sisira sa balanse ng ating mundo. Ang kuweba na nakita mo, doon nagtatago ang panganib. "Panganib?" Naguguluhang tanong ni Tidon. Tumango ang biik at muling nagpatuloy. "Sa tamang panahon, malalaman mo ang lahat. Ngunit tandaan mo, Tidon, ang puso mong busilak ang siyang magliligtas sa iyo at sa baryong ito." Mula noon, nagkaroon ng kaba at pananabik sa puso ni Tidon. Ang simpleng buhay mangangahoy ay tila hahantong sa isang mas malaking laban. Isang laban na hindi niya hiniling, ngunit tila itinakda ng kapalaran. Sa bawat tingin niya sa mahiwagang biik, pakiramdam niya ay unti-unti nang nagbubukas ang isang pintuan patungo sa mga hiwagang hindi niya pa nararanasan. At sa gabing iyon, habang ang hangin ay humuhuni sa paligid ng kanilang bahay, narinig niya mula sa kagubatan ang malalakas na ungol at alulong, mga tunog na tila nagbabadya ng unos na paparating. Kinabukasan, matapos ang gabing puno ng malalakas na ungol mula sa kagubatan, nagising si Tidon na may bigat sa dibdib. Hindi siya mapalagay. Sa kanyang isipan ay bumabalik-balik ang sinabi ng mahiwagang biik. May panganib sa kuweba. Ang puso mong busilak ang siyang magliligtas. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, muling napatingin si Tidon sa biik. Tahimik ito, ngunit ang mga matay nakamasid, na tila ba alam ang lahat ng kanyang iniisip. "Kung tunay na may panganib, hindi ako maaaring magbulag-bulagan," bulong niya. Lumakad si Tidon patungo sa kagubatan upang tingnan muli ang kuwebang nakita niya kahapon. Ngunit bago siya makarating doon, natagpuan niya ang ilang mga taga-baryo na nagkakagulo. "May nangyari na naman," sigaw ng isang babae. Nagmamadaling lumapit si Tidon at nakita niya ang tatlong magsasaka nakahandusay sa damuhan. Mga katawan nilang sugatan, tila ba pinaghahampas ng mababangis na kuko. Ngunit higit na nakapangingilabot ang kanilang itsura.
tila ba piniga ang dugo mula sa kanilang mga katawan. Mapuputla, tuyot at walang buhay. Diyos ko, anong hayop ang kayang gumawa nito? Wika ng isang matanda. Tahimik lang si Tidon, ngunit sa loob niya ay alam niyang may kinalaman ito sa kuweba at sa kakaibang bakas ng paa na nakita niya kahapon. Pagbalik niya sa bahay, agad niyang kinausap ang mahiwagang biik. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang dahilan kung bakit nangyayari ito o may nilalang bang naghahanap sa iyo? Saglit na natahimik ang biik bago nagsalita sa kanyang isipan. Hindi ako ang banta, Tidon, ngunit ako ang dahilan kung bakit gumagalaw ang mga nilalang na iyon. Ako ang kanilang hinahanap sapagkat sa dugo ko nakatago ang kapangyarihang matagal na nilang pinanabikan. Naguluhan si Tidon. Ano ka ba talaga? Isang nilalang na ipinanganak upang panatilihin ang balanse ng kalikasan, sagot ng biik. Ngunit nais nila akong sakupin upang gamitin ang aking lakas sa kasamaan. Kinagabihan, habang nakaupo si Tidon sa tapat ng kanilang bahay, bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin at ang kakaibang katahimikan ng gabi. Walang kuliglig, walang huni ng ibon, at kahit aso ng kapitbahay ay tila natahimik. Sa dulo ng landas, may mga aninong gumagalaw. 3, 4, 5. Mga aninong pawang may mahahabang kamay at matutulis na kuko. Ang kanilang mga matay nagliliwanag na parang parating na apoy. Napatayo si Tidon, mabilis na kinuha ang kanyang gulok. Ngunit bago pa siya makagalaw, nagsalita muli ang tinig ng biik sa kanyang isip. Tidon, huwag kang matakot. Hindi ikaw ang target nila, kundi ako. Ngunit tandaan mo, kung pababayaan natin sila, hindi lamang ako ang mawawala, kundi pati ang buong baryo. Lalong bumigat ang loob ni Tidon. Sa kanyang harapan, nagsisimulang sumulpot ang unang banta na kailanman ay hindi niya inasahang haharapin. Lumapit ang isa sa mga anino, humakbang ng marahan at nagpakawala ng mahabang ungol. Ilabas niyo sa amin ang baboy, ang tagapagmana ng liwanag. Nanginginig man ang tuhod, tumayo si Tidon sa harap ng kanilang bahay, tinutukan ng gulok ang mga nilalang. Kung siya ang pakay ninyo, hindi niyo siya makukuha habang ako'y nabubuhay. Sa gabing iyon, nagsimula ang unang tunay na laban ng isang simpleng mangangahoy laban sa mga nilalang ng kadiliman. Humigpit ang hawak ni Tidon sa kanyang gulok. Sa harap ng kanilang maliit na kubo, nakaharap niya ang mga nilalang na nagmula sa dilim ng kagubatan. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na tila nagliliyab. Ang kanilang mga ngipin ay matutulis at ang mga kuko'y mahahaba na animoy mga patalim. Ilabas mo ang baboy, sigaw ng isa, garalgal ang tinig. Hindi mo alam ang halaga ng nilalang na yan. Sa dugo niya nakatago ang kapangyarihang hinahanap namin. Mariing tumindig si Tidon. Kung kapangyarihan lamang ang hanap ninyo, maling tao ang hinarap ninyo. Hindi ko hahayaang masaktan siya. Mabilis na sumugod ang isa sa mga anino, nakataas ang kuko na tila tatagos sa dibdib ni Tidon. Ngunit sa isang iglap, umatras siya ng bahagya at mabilis na naigkas ang kanyang gulok. Naputol ang isang kamay ng nilalang at ito'y napasigaw sa sakit. Ngunit imbes na dugo, isang maitim at malapot na usok ang lumabas mula sa sugat. Ang usok ay tila buhay na gumagapang sa lupa. Ano ba kayo? Bulong ni Tidon habang mariing nakapikit sa sandaling iyon. Ngunit bago pa siya matangay ng takot, bigla siyang nakarinig ng tinig sa kanyang isipan, ang tinig ng mahiwagang biik. Magtiwala ka sa sarili mo, Tidon. Ang gulok na hawak mo ay hindi basta bakal. Ito'y binasbasan ng mga ninuno mong mga ngahoy. Gamitin mo ito bilang sandata ng liwanag. Parang biglang nag-iba ang pakiramdam ni Tidon sa hawak niyang gulok. Sa bawat pag-igkas niya, tila may mumunting kidlat na kumikislap sa talim.
Samantala, ang mahiwagang biik ay kumislap muli. Ang marka sa noo nito ay nagbigay ng liwanag na tila buwan sa madilim na paligid. Sa sandaling iyon, napaatras ang mga aninong nilalang, takot na takot sa sinag na nagmumula sa maliit na hayop. Hindi maaari, sigaw ng isa. Ang tagapagmana ng liwanag ay nagising na. Sa pagkagulat, lalong sumiklab ang galit ng mga anino. Sabay-sabay silang sumugod, 5 laban sa iisang binata. Ngunit hindi umatras si Tidon. Ang kanyang gulok ay kumikislap sa bawat pag-atake at ang kanyang mga mata ay puno ng tapang na hindi niya mismo alam na taglay niya. Narinig ng mga kapitbahay ang kaguluhan. Isa-isa silang lumabas dala ang mga sulo at pamalo. Hindi nila alam kung anong nilalang ang kalaban ni Tidon, ngunit nakita nilang tunay na panganib ito. Sa kabila ng takot, lumapit sila at nagsimulang tumulong. Ang ilan ay naghahagis ng apoy, ang iba naman ay naghahampas ng mga kahoy upang itaboy ang mga nilalang. Ang sabayang lakas ng liwanag mula sa biik, tapang ni Tidon at lakas ng baryo ang nagtaboy sa mga halimaw. Humagibis ang mga ito pabalik sa kagubatan, nag-iiwan ng malamig na katahimikan sa paligid. Hingal na hingal si Tidon, nanginginig ang mga kamay sa pagod at kaba. Ngunit nakatayo pa rin siya, hawak ang gulok at nakatingin sa direksyon ng kagubatan. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok, ngunit sa kanyang mga mata ay namuo ang matinding determinasyon. Lumapit ang kanyang ina, si Aling Sima, at mahigpit siyang niyakap. "Anak, muntik na kitang mawala. Ano ba ang nilalang na iyon?" Hindi agad nakasagot si Tidon. Tumingin siya sa mahiwagang biik na ngayoy muling payapang nakaupo, kumakain ng saging na iniwan niya kanina. Ang tinig nito ay muling sumagi sa kanyang isip. Hindi pa ito ang huli, Tidon. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sa loob ng kagubatan, may mas makapangyarihang nilalang na nag-aantay at siya ang tunay na dahilan kung bakit hindi ligtas ang baryo ng Lawaan. Kinabukasan matapos ang madugong laban, nanatili ang bigat sa dibdib ng mga taga-baryo ng Lawaan. Marami ang hindi nakatulog dahil sa takot na baka bumalik ang mga nilalang mula sa kagubatan. Ang mga matatanda ay nagtipon sa ilalim ng malaking punong mangga sa gitna ng baryo upang pag-usapan ang nangyari. Naroon si Lakang Doro, ang pinakamatandang nakatira sa Lawaan. Tahimik itong nakikinig habang isa-isa ang mga kabataan at matatanda na nagsasalita tungkol sa kanilang nakita. Si Tidon, nakatayo sa gilid, ay pinilit ikwento ang mga nangyari kagabi, ang kanilang laban at ang mahiwagang liwanag na nagmula sa biik. "Hindi karaniwang baboy ang alaga mo, Tidon," wika ni Lakang Doro habang nakatingin sa binata. "Sa tanda ko, minsan ko nang narinig sa mga kwento ng aking ama ang tungkol sa tagapagmana ng liwanag." Nagpatuloy si Lakang Doro, mahina ngunit malinaw ang tinig. Noong unang panahon, sa kagubatan ng Lawaan naninirahan ang isang dambuhalang baboy ramo na may kakayahang magbigay ng balanse sa kalikasan. Ang kanyang mga supling ay nagtataglay ng kapangyarihan. Ang liwanag na kayang magtaboy ng kadiliman at magbigay buhay sa lupang tigang. Ngunit maraming nilalang ng dilim ang naiinggit at naghangad ng lakas na ito. Kaya't isang gabi, pinatay nila ang dambuhalang baboy ramo at pinagpira-piraso ang katawan. Ang naiwan lamang ay isang huling supling na isinumpa nilang hindi na muling mabubuhay. Huminto siya saglit at tinitigan ang biik na nakaupo sa tabi ni Tidon. Ngunit narito siya ngayon, buhay. At ito'y nangangahulugan ng isang bagay. May bumangon ring kasamaan upang habulin siya. Muling sumabat si Tidon. "Lolo Doro, nakita ko ang isang kuweba sa gubat. Doon ko rin nakita ang kakaibang bakas ng paa. Baka doon nagmumula ang mga nilalang na umatake kagabi. Napakunot ang noo ng matanda. Kung ganoon, tama ang hinala ko."
Ang kuweba ay matagal nang tinatawag ng mga ninuno bilang Panginuan ng Dilim. Doon nagtatago ang mga nilalang na matagal nang isinumpa. Pinamumunuan ng isang nilalang na tinatawag nilang Salagon. Isang higanting halimaw na may katawan ng tao at mukha ng baboy ramo. Pinanganak sa kasinungalingan at dugo ng kasamaan. Nabulabog ang mga taga-baryo. Ang ilan ay natakot, ang iba naman ay nag-alala kung paano sila makakaligtas. Sa gitna ng kaguluhan, tumindig si Tidon. Kung sila'y nagtatago sa kuwebang iyon, dapat nating pigilan bago pa sila makapinsala ng mas marami. Hindi ko hahayaang patuloy na magdusa ang ating baryo. Ngunit mabilis siyang sinaway ng ilan. Wala kang laban sa mga iyon, Tidon. Sigaw ng isang magsasaka. Isang binata lang ang katulad mo. Paano mo kakayanin ang hukbo ng dilim? Ngunit muling sumingit ang tinig ng mahiwagang biik sa kanyang isipan. Hindi ka nag-iisa. Ang tapang mo ay siyang magpapalakas sa akin. At sa tulong ng mga taong naniniwala, kaya nating harapin ang kahit anong dilim. Huminga ng malalim si Tidon. Sa kanyang mga mata ay nagningning ang tapang na hindi na matitinag. Kinagabihan, habang tahimik ang buong baryo, lihim na naghanda si Tidon. Dala niya ang kanyang gulok, ilang pagkain at isang sulo. Sa tabi niya, tahimik na naglalakad ang mahiwagang biik. Habang tumatahak sila papasok ng kagubatan, naramdaman niya ang malamig na hangin at ang mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Ngunit hindi na siya natakot. Ang puso niya ay buo na. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang kanyang tunay na pakikipagsapalaran, ang pagtungo sa Panginuan ng Dilim, upang tuklasin ang pinagmulan ng kasamaan at harapin ang halimaw na naghahangad ng kapangyarihan ng kanyang alaga. Tahimik ang kagubatan ng lawaan ng gabing iyon. Sa bawat hakbang ni Tidon, ramdam niya ang bigat ng paligid. Ang mga punong dati nagbibigay ng lilim at buhay ay tila nagmistulang mga higanting bantay na nakatingin sa kanya. Sa tabi niya, payapa ngunit alerto ang mahiwagang biik. Ang ilaw mula sa marka sa noo nito ay nagsisilbing gabay sa madilim na landas. Handa ka na ba, Tidon? Bulong ng tinig ng biik sa kanyang isipan. Wala nang atrasan, sagot niya sa kanyang sarili. Kung hindi natin haharapin ito ngayon, wala nang bukas para sa baryo. Matapos ang mahabang paglalakad, narating nila ang siwang ng kuweba na tinatawag ng matatanda bilang Panginuan ng Dilim. Ang bukana nito ay natatakpan ng mga ugat ng punong matagal ng tuyo at mula rito ay lumalabas ang malamig na simoy ng hangin na may halong amoy ng bulok na laman. Sa loob ay makikita ang mga batong may bakas ng dugo at mga ukit na hugis mata at kuko. Tila babawat pader ng kuweba ay nagsasalita ng kasaysayan ng kadiliman. Pagpasok nila, agad na bumungad ang dalawang tagapagbantay. Malalaking nilalang na halos kasing laki ng kalabaw. May katawan silang parang tao, ngunit may mga ulo ng paniki at mga kuko na mahahaba't matutulis. Walang karapatang pumasok dito ang tao. Sigaw ng isa at mabilis na sumugod kay Tidon. Hinugot ni Tidon ang kanyang gulok. Sa isang iglap, umilaw muli ang talim nito na tila apoy na puti. Nang hampasin niya ang nilalang, kumislap ang liwanag at dumagundong ang buong kuweba. Napatras ang bantay, hawak ang sugatang dibdib. Ngunit sumugod muli ang isa pang tagapagbantay, tinangkang sunggaban ang mahiwagang biik. Agad na tumalon si Tidon, hinarangan ang pag-atake at sa isang malakas na igkas ng gulok ay naputol ang braso ng nilalang. Muli, usok na maitim ang lumabas mula sa sugat nito. Hindi kayo makakalapit sa kanya! Sigaw ni Tidon, pawis na pawis ngunit matatag. Sa gitna ng laban, biglang nagningning ang buong katawan ng biik. Mula sa kanyang maliit na katawan ay lumabas ang bughaw na liwanag na bumalot sa kuweba. Ang mga bantay ay napatigil, nanginginig at sabay-sabay na napasigaw.
Ang kanilang mga anyo'y unti-unting natunaw hanggang sa sila'y maging abo at usok. Nanlumos si Tidon sa nasaksihan, ngunit higit siyang nagtaka sa kapangyarihan ng kanyang alaga. Ganito kakalakas, bulong niya. Sumagot ang Bik sa kanyang isip. Ito ang dahilan kung bakit ako hinahabol. Ngunit tandaan mo, Tidon, bawat paggamit ng aking kapangyarihan ay mas lalong umaakit kay Salagon. Malapit na tayong matagpuan ang pinuno ng dilim. Habang patuloy silang lumalalim sa kuweba, biglang narinig ni Tidon ang isang tinig na umuukil-kil sa kanyang pandinig. Malamig, mabigat at puno ng galit. Isang mangangahoy ang nagtatangkang labanan ako? Umalingaw-ngaw ang boses sa buong kuweba, parang dumadagundong na kulog. Dadalhin ko ang inyong baryo sa kapahamakan. At ikaw, Tidon, ikaw ang unang dudurugin. Nanginginig si Tidon, ngunit pinatatag niya ang loob. Hawak ang kanyang gulok at kasama ang mahiwagang biik, nagpatuloy siya papasok, handang harapin ang halimaw na si Salagon, ang pinuno ng lahat ng nilalang ng dilim. Dumagundong ang lupa sa bawat hakbang ni Tidon, papasok sa kaloob-looban ng Panginuan ng dilim. Ang kanyang gulok ay mahigpit na nakahawak, at ang liwanag mula sa noo ng mahiwagang biik ay nagsisilbing gabay sa madilim na lagusan. Ang bawat pader ng kuweba ay may nakaukit na mga sinaunang simbolo, mga bilog, mata at kuko na tila buhay at kumikilos tuwing tatamaan ng liwanag. Malapit na tayo, Tidon, bulong ng tinig ng biik sa kanyang isipan. Ngunit huwag mong kalimutan, ang tunay na laban ay hindi lamang sa lakas, kundi sa tibay ng loob at kadalisayan ng puso. Mula sa kailaliman ng kuweba, lumabas ang mga aninong bantay. Hindi sila kasing laki ng mga naunang halimaw, ngunit mas mabilis, mas tuso. Ang kanilang katawan ay puro usok at anino, walang hugis na tiyak, ngunit ang kanilang mga kuko'y matutulis at kayang tumagos sa kahit anong bagay. Sabay-sabay silang umatake. Huminga ng malalim si Tidon at mabilis na kumilos. Sa bawat igkas ng kanyang gulok, lumilikha ng liwanag na parang kidlat, at sa bawat tama nito ay natutunaw ang isa sa mga anino. Ngunit sa bawat aninong nawawala, 3 pang pumapalit. Hindi matatapos ito kung magpapatuloy lang tayong makikipaglaban. Sigaw ng tinig ng Bik. Hanapin mo ang pinagmumulan ng kanilang lakas. Napansin ni Tidon ang isang bato sa gitna ng lagusan. Malaki, maitim, at naglalabas ng pulang liwanag. Ang bawat aninong bantay ay tila doon humuhugot ng lakas. Agad niyang tinungo ang bato. Iniiwasan ng mga halimaw na pilit humaharang sa kanya. Sa isang malakas na sigaw, inigkas niya ang kanyang gulok at pinukpok ang bato. Pumutok ito at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sumigaw ang mga aninong bantay. Isa-isang natunaw at naglaho. Ang kuweba'y biglang yumanig at mula sa mga bitak ng lupa ay lumabas ang maitim na usok na unti-unting nagbuo ng isang napakalaking anino. Matagal na kitang inaantay, tagapangalaga ng liwanag. Mula sa usok, unti-unting lumitaw ang dambuhalang nilalang. May katawan itong parang tao, ngunit ang ulo ay baboy ramo na may matutulis na pangil at pulang mga mata. Ang kanyang balat ay makunat na parang bakal at sa kanyang likod ay may mga matutulis na tinik. Ako si Salagon, anak ng kasinungalingan at hari ng dilim. Ang dugo ng iyong alaga ay akin. Ibibigay mo siya sa akin at baka palayain pa kita. Mariing humakbang si Tidon, hawak ang gulok at nakatingin ng diretsyo sa halimaw. Kahit kailan, hindi kita susundin, hindi mo siya makukuha. Sa isang iglap, umatake si Salagon. Ang kanyang kamay ay dumagundong na parang palaso at tumama sa lupa kung saan kanina nakatayo si Tidon. Umuga ang buong kuweba at muntik ng matabunan ng mga bato. Ngunit mabilis na nakailag si Tidon at inigkas ang kanyang gulok.
Tumama ito sa balikat ni Salagon, ngunit imbes na sugat, isang malakas na tunog ng bakal ang narinig. Ang balat ng halimaw ay matibay, na tila hindi tinatablan ng karaniwang sandata. "Mahina!" sigaw ni Salagon. "Isang binata lang ang katulad mo, walang laban sa akin." Ngunit sa likod ng tinig ng halimaw, muling narinig ni Tidon ang tinig ng biik. "Huwag kang susuko. Ang gulok mo'y may liwanag, ngunit kailangan mong gamitin ito ng may dalisay na layunin. Hindi galit ang magpapabagsak sa kanya, kundi ang iyong busilak na puso." Huminga ng malalim si Tidon. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa halip na galit, inalala niya ang kanyang baryo, ang mga taong umaasa sa kanya, ang kanyang inang si Aling Sima, ang simpleng buhay na nais niyang protektahan. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang gulok ay nagliliyab ng mas maliwanag kaysa dati, isang liwanag na parang mismong araw sa gitna ng dilim. Ngumiti si Salagon, nawari na tuwa sa nakikita. "Kung ganoon, ipakita mo sa akin ang tapang mo, Tidon." At doon nagsimula ang tunay na laban ng liwanag laban sa dilim. Umalingaw-ngaw sa buong kuweba ang dagundong ng banggaan ng dalawang magkaibang puwersa. Ang liwanag ni Tidon laban sa kadiliman ni Salagon. Ang bawat hampas ng dambuhalang halimaw ay tila kulog na gumugupo sa mga bato, at ang bawat igkas ng gulok ni Tidon ay kumikislap na parang kidlat na humahati sa dilim. "Wala kang laban sa akin, binata!" sigaw ni Salagon, sabay hampas ng kanyang dambuhalang braso. Mabilis na nakailag si Tidon at sinunggaba ng pagkakataon. Inihagis niya ang gulok sa hita ng halimaw. Tumama ito at nag-iwan ng bakas, ngunit hindi tumagos. Sa halip, nagsimulang umusok ang balat ni Salagon at napangiwi ito sa sakit. Kaya mo pala akong sugatan," ani Salagon, nakangising puno ng galit. "Ngunit hindi sapat para ako'y mapabagsak." Habang patuloy ang sagupaan, napansin ni Tidon ang kakaibang reaksyon ng halimaw tuwing tatamaan ang mga marka sa katawan nito, mga bilog na pula na kumikislap sa balat ni Salagon. Doon lamang siya napapahinto at tila nadadagdagan ng sakit. "Mga marka, doon siya mahina," bulong ni Tidon sa sarili. "Nasumpungan mo na." Biglang sumingit at tinig ng biik sa kanyang isipan. Ang mga pulang marka ay ang mga sugat ng kanyang nakaraan, mga bakas ng sumpa na bumuo sa kanya. Kung doon ka magtutuon, may pag-asa tayong magtagumpay. Tumango si Tidon at muling humawak ng mahigpit sa kanyang gulok. Sa pagkakataong ito, hindi na siya basta lumulusob. Sa halip, naging maingat siya, tinatarget ang mga pulang marka tuwing may pagkakataon. Muling nagningning ang biik at ang kanyang sinag ay dumampi sa gulok ni Tidon. Sa bawat igkas ng sandata, ang talim ay nagiging mas matalim, mas maliwanag at mas mabagsik. Sa isang mabilis na galaw, umatake si Tidon mula sa gilid at tinamaan ang marka sa balikat ni Salagon. Napasigaw ang halimaw, yumanig ang buong kuweba at bumagsak ang ilang malalaking bato mula sa kisame. Ngunit hindi pa rin ito natumba. Sa halip, lalo itong nagnitngit. "Walang sino mang tao ang nakasakit sa akin ng ganito. Dudurugin kita." Sumugod si Salagon na parang buwitring gutom, sabay hampas ng dalawang braso. Napaatras si Tidon at muntik ng madaganan ng isang malaking bato. Sa kabila ng kanyang pagod, pinilit niyang tumayo. Ang kanyang katawan ay sugatan na, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. "Tidon, huwag kang bibigay," bulong ng biik. "Ako'y narito." Sa isang iglap, tumalon ang biik at lumabas ang mas malakas na liwanag mula sa kanyang katawan. Ang liwanag na iyon
ay nagbigay lakas kay Tidon. Ang sugat niya ay tila bahagyang naghilom at ang kanyang mga kamay ay muling tumibay. Sa pagkakataong iyon, nagtipon si Tidon ng lahat ng lakas at inigkas ang kanyang gulok ng buong tapang. Tumama ito sa pinakamalaking marka sa dibdib ni Salagon. Napasigaw ang halimaw. Ang kanyang katawan ay kumulog at kumidlat at mula sa kanyang sugat ay lumabas ang maitim na usok na tila mga kaluluwa ng matagal ng bihag ng dilim. Ngunit hindi pa siya tuluyang bumagsak. Lumuhod si Salagon, hawak ang kanyang dibdib at tinitigan si Tidon. Hindi mo alam ang iyong ginagawa, binata. Kapag ako'y bumagsak, may mas malalakas pang gigisingin ang aking pagkatalo. Paglalapit sa katotohanan. Humihingal si Tidon, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Lumapit siya, hawak ang kanyang gulok na patuloy na nagliliwanag. Kung ganoon, lalabanan ko sila. Hindi ako tatalikod kahit anong dilim ang bumangon. Hindi nyo kailanman madidilimang muli ang aming baryo. Ngumisi si Salagon kahit nanginginig sa sakit. Isang tao lang, ngunit ang tapang mo'y nakababahala. At sa mga huling salita nito, nagsimulang magbago ang paligid. Ang lupa'y lumubog, ang hangin ay lumamig, at ang anino ni Salagon ay lumawak, parang may mas malaking bagay na unti-unting nagigising. Nag-uumalulong ang buong kuweba. Ang mga pader ay nagbitak, at mula sa mga siwang ay lumalabas ang maitim na usok na parang mga kaluluwang sumisigaw. Si Salagon, nakaluhod at sugatan, ay unti-unting tumayo muli. Ngunit sa halip na bumagsak, bigla itong nagbago ng anyo. Ang dating anyong tao na may ulo ng baboy ramo ay lumaki ng lumaki. Ang katawan nito ay nabalot ng makakapal na balahibo, ang mga matay naging mas mapupula at ang kanyang mga pangil ay humaba hanggang sa abot dibdib. Sa kanyang likod, tumubo ang dalawang pakpak na kulay abo tulad ng pakpak ng paniki. Hindi pa ako tapos, binata, sigaw ni Salagon na umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Ito ang aking tunay na anyo, ang anyong ibinunga ng sumpa at kadiliman. Muling sumugod si Salagon at sa pagkakataong ito'y mas mabilis at mas mabagsik. Ang bawat hampas ng kanyang pakpak ay nagdudulot ng alon ng hangin na kayang itapon si Tidon. Ang kanyang mga kuko'y tumatagos sa bato na parang putik lamang. Ngunit si Tidon, kahit sugatan at pagod, ay hindi umatras. Hawak niya ang kanyang gulok na patuloy na kumikislap sa liwanag ng mahiwagang biik. Tandaan mo, Tidon, sigaw ng biik sa kanyang isipan. Hindi lamang lakas ang kailangan mo, kundi ang tapang at malasakit na taglay mo para sa iyong baryo. Ipakita mo sa kanya ang tunay na liwanag. Huminga ng malalim si Tidon. Sa bawat hampas ng gulok, mas tumitindi ang liwanag. Tumalon siya at tinarget ang isa sa mga pulang marka sa pakpak ng halimaw. Tumama ito at napasigaw si Salagon. Ngunit biglang hinampas siya ng halimaw at siya'y tumilapon sa pader ng kuweba. Tumugo ang kanyang labi at halos mabitawan niya ang gulok. Hindi mo ako matatalo, sigaw ni Salagon. Ang dilim ay laging mananaig. Sa puntong iyon, ang biik ay lumapit kay Tidon. Kumikislap ang buong katawan nito at ang liwanag na ibinugay mas maliwanag pa sa araw. Ang maliit na hayop ay biglang tumindig at sa kanyang tinig ay nagwika. Ngayon ang oras, Tidon. Pagsamahin natin ang ating lakas. Ako ang tagapagmana ng liwanag. At ikaw ang piniling tao upang maging daluyan nito. Tumindig si Tidon kahit nanghihina at inangat ang kanyang gulok. Ang liwanag mula sa biik ay dumaloy sa kanyang katawan at sumanib sa sandata. Ang gulok ay nagmistulang espada na purong liwanag, nagliliyab at dumadagundong. Sumugod si Tidon ng buong tapang. Sa bawat igkas ng kanyang sandata, ang dilim ay natutunaw. Tinarget niya ang pinakamalaking marka sa dibdib ni Salagon.
Sa isang malakas na sigaw, inihampas niya ang espada ng liwanag. Para sa lawaan! Para sa liwanag! Tumama ito diretso sa dibdib ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Salagon at ang kanyang katawan ay nagliyab sa liwanag. Ang kanyang mga pakpak ay nasunog, ang kanyang balat ay nabiyak, at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang napakaraming kaluluwang matagal ng bihag ng dilim. Bumagsak siya sa lupa, nanginginig, ngunit bago tuluyang maglaho ay nagsalita. Hindi pa dito nagtatapos. May darating pang mas malalakas kaysa sa akin. At ikaw, Tidon, ikaw ang kanilang hahanapin. At sa wakas, ang dambuhalang katawan ni Salagon ay nagkapira-piraso, naging abo at tinangay ng hangin. Natahimik ang kuweba at ang liwanag mula sa biik ay nagbalik sa pagiging payapa. Humihingal si Tidon, nanginginig ang katawan ngunit nakatayo pa rin. Sa kanyang mga kamay, ang gulok ay unti-unting bumalik sa dating anyo. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, may pangamba pa rin sa kanyang dibdib. Ang huling babala ni Salagon ay nagbabadya ng mas malaking unos na paparating. Kung may darating pang mas malalakas, bulong ni Tidon. Kakayanin ko kaya? Sumagot ang biik, malumanay ngunit matatag. Kakayanin mo, Tidon, sapagkat hindi ka nag-iisa. Sa wakas, natahimik ang panginuan ng dilim. Wala na ang dagundong ng halimaw, wala na ang mga aninong umaaligid. Si Tidon, sugatan at pagod, ay unti-unting naglakad palabas ng kuweba. Hawak pa rin ang kanyang gulok. Sa tabi niya, ang mahiwagang biik na muling bumalik sa payak nitong anyo. Tahimik ngunit kumikislap ang marka sa noo. Tila ba nagagalak sa kanilang tagumpay. Habang sila'y lumalabas, sumalubong ang malamig na simoy ng hangin ng gabi at ang liwanag ng buwan. Para bang nagdiriwang ang kalikasan sa kanilang pagkapanalo. Ang mga punong dati tila nanlilimahid sa dilim ay muling nagmistulang sariwa at berde. Pagdating nila sa baryo ng Lawaan, sinalubong si Tidon ng kanyang mga kababaryo. Ang ilan ay lumuhod sa harapan niya, habang ang iba na may lumapit at niyakap siya. Ang kanyang ina, si Aling Sima, ay humagulgol ng iyak habang mahigpit na yakap ang kanyang anak. Anak ko, akala ko'y hindi ka nababalik, bulong ng ina. Ngumiti si Tidon kahit sugatan. Nabuhay ako hindi dahil sa sarili kong lakas, inay, kundi dahil sa tulong ng ating bagong kasama. Tumingin siya sa mahiwagang biik na masayang kumakain ng saging na inabot ng isang bata. Siya ang tagapagmana ng liwanag, dagdag ni Tidon, at tungkulin kong protektahan siya. Lumapit sila kang Doro, ang pinakamatanda sa baryo. Nakayuko siya habang nakatitig kay Tidon. Ipinakita mo ang tapang na hindi ko akalaing taglay ng isang binata. Ngunit higit pa roon, ipinakita mo ang puso ng isang tunay na tagapangalaga. Umiling siya at nagpatuloy. Ngunit tandaan mo, Tidon, ang babala ni Salagon. Ang kanyang pagkatalo ay maaaring gumising sa mas malalakas pang nilalang ng dilim. Hindi rito nagtatapos ang iyong pakikipagsapalaran. Tumango si Tidon. Sa kanyang mga mata ay makikita ang bigat ng bagong pananagutan. Kinagabihan, sa gitna ng pagtitipon ng buong baryo, muling nagsalita ang mahiwagang biik. Hindi na lamang sa isip ni Tidon, kundi sa lahat ng tao. Mga Tagalawaan, wika nito. Ako'y narito hindi para maging panganib, kundi para maging gabay. Ngunit sa paglipas ng panahon, may mga darating na pagsubok na susukat sa ating tapang. Kailangan natin ang pagkakaisa upang manatiling buhay ang liwanag. Nang marinig iyon, tumindig si Tidon at tinaas ang kanyang gulok. Sa ngalan ng Lawaan, nangangako ako. Hindi ako titigil sa pakikipaglaban. Hanggat may dilim na nagbabanta, ipagtatanggol ko ang ating baryo at ang liwanag na ating tinaglay.
Nagpalakpakan ang lahat. Ang mga mata ng bawat isa ay kumislap ng pag-asa. Kinabukasan, sumikat ang araw sa lawaan na mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay preskong muli at ang mga ibon ay nagsimulang umawit. Si Tidon, nakaupo sa ilalim ng punong mangga, ay nakatitig sa kanyang gulok. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang kanyang laban ay simula pa lamang ng isang mas mahabang pakikipagsapalaran. Ngunit sa kanyang puso, buo ang paniniwala. Hindi siya kailanman susuko. Sa tabi niya, ang mahiwagang biik ay payapang natutulog, ngunit sa bawat tibok ng puso nito'y ramdam ni Tidon ang tibay ng liwanag na hindi kailanman magigiba ng dilim. At sa baryo ng Lawaan, nagsimula ang isang bagong kabanata. Ang kwento ng isang mangangahoy na naging tagapangalaga ng liwanag at ng isang mahiwagang biik na baboy ramo na nagdala ng biyaya at pag-asa. Lumipas ang mga linggo mula nang magapi ni Tidon si Salagon sa kailaliman ng Panginuan ng Dilim. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng Lawaan. Ang mga magsasaka ay nakabalik sa kanilang mga bukirin, ang mga bata ay masayang naglalaro, at ang mga matatanda ay muling nagsasalaysay ng kwento sa ilalim ng punong mangga tuwing hapon. Sa lahat ng ito, si Tidon ay tinitingnan ng mga tao hindi na lamang bilang isang mangangahoy, kundi bilang tagapagtanggol ng baryo. Ang kanyang gulok ay itinuring na sandata ng liwanag, at ang mahiwagang biik ay naging sagisag ng bagong pag-asa. Ngunit sa mga tahimik na gabi, madalas na nagigising si Tidon mula sa kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang malalayong bundok na natatakpan ng ulap, at sa kanilang kaloob-looban ay may mga nilalang na mas malalaki at mas mabangis kaysa kay Salagon. Mga matang nagliliyab, mga anyong hindi maipaliwanag, at mga sigaw na nagbabadya ng paparating na unos. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabing ilog, lumapit ang mahiwagang biik. "Alam ko ang iniisip mo, Tidon," wika nito sa kanyang isipan. Tama si Salagon. Hindi pa dito nagtatapos. Ang kanyang pagkatalo ay gumising sa iba pang nilalang ng dilim na matagal nang natutulog. Darating ang panahon na muling susubukin ang iyong tapang. Napayuko si Tidon at hinaplos ang ulo ng biik. Kung ganoon, dapat akong maging handa. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa buong baryo. Kinabukasan, nagtipon ng matatanda at mga pinuno ng baryo. Sa harapan ni Tidon, inilatag nila ang isang lumang kasulatan na matagal nang nakatago. Ito'y may mga guhit ng mga hayop at tao, mga simbolo ng araw at buwan, at mga nilalang ng dilim. Ito ang kasulatan ng liwanag, paliwanag nila Kang Doro. Ayon dito, sa bawat panahon ay may isang tao at isang nilalang na pinipili upang maging sandata laban sa dilim. Ikaw at ang baboy ramo ang itinalaga ng kapalaran sa panahong ito. Hinawakan ni Tidon ang kasulatan. Ramdam niya ang bigat ng pananagutan. Kung ganoon, wika niya, hindi ako hihinto. Kahit saan magtago ang dilim, kahit anong anyo ang harapin, lalaban ako. Sa hapon ding iyon, tumayo si Tidon sa mataas na bahagi ng baryo at minasdan ang buong Lawaan. Ang araw ay papalubog, ang langit ay namumula, at ang hangin ay malamig at payapa. Ngunit sa dulo ng kanyang paningin, sa likod ng mga bundok, tila may manipis na usok na umaakyat. Isang hudyat na hindi pa tapos ang kanilang laban. Sa tabi niya, ang mahiwagang biik ay tahimik na nakatingin din sa malayo. At doon, sa katahimikan ng dapit hapon, alam nilang dalawa, ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang baryo ng Lawaan ay ligtas sa ngayon, ngunit ang mas malaking pakikipagsapalaran ay naghihintay sa kanila sa hinaharap. Wale, Ora.